Yan. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po pala kayo. Ako pala ang inyong lingkod na mahinang nilalang. No? Yan. So, binabati ko muna ang ating Diyos na mga para sa lahat, na El Jehovah Elohim. At binabati ko rin po ang mahal kong asawa na si Maestra Ayera Betala. At binabati ko rin po lahat ng mga members ko po dito sa Alpha Royal Golden Military Legion at sa Divine God Benevolent Missionary International. Yan. So, binabati ko po kayong lahat ng mga membro ko po dito sa Divine God Benevolent Missionary International at sa Alpha Royal Golden Military Legion Against Crime, Illegal Drugs, Corruption, and Terrorism. No? So, maganda yung topic natin ngayon. Oo. Kasi, ngayon, ito'y magandang mensahe ipahatid ko sa inyo. Bagong lahat magtimpla muna tayo ng gatas natin. Ha? Ang pagtitimpla ng gatas natin ay napakaganda sa katawan. Oh. Yan ang ating gatas. Nagtapon-tapon yung gatas simple lang naman ang baso natin. Oh. Diba? Yan ang baso natin. Mga mumurahin lang. Mumurahin lang baso natin. Alam. Mumurahin lang baso natin. Oh. Tapos, ang kutsara natin, gold spoon. Okay? So, haluin muna natin. Bago tayo mag-start. Yan. Kasi marami ngayong mga tao na akala mo napakagaling na nila dun sa aral ng Diyos. Samantalang hindi naman sila ang nagpuprograma. Nagmamagaling sila. Hindi sila nagpuprograma niyan, pero nagmamagaling sila. Alam niyo po ba, ang kaalaman ng Diyos ay hindi na ikinukontest sa kahit anumang bagay. Dahil ang kaalaman ng Diyos ay bukod tangi sa lahat. Yung sa naghahanap ng karugtong ng kaalaman ng Diyos, andito ang kaalaman. Ito ang karugtong. Marahil hindi mo lang nakikita. Kasi miniminsahe, hindi mo na kailangan basahin pa. Ang Biblia is yan ay guide lamang natin yan. Hindi naman yan nangangahulugan na pag nagbasa ka ng Bible is 100% banal ka na hindi ka na magkakasala. Hindi ipinanganak ang tao na perpekto. Pero hindi mo na kailangan maging perpekto para gumawa ka pa ng mga bagay na hindi maganda. Ang tao hindi pinanganak na perpekto para gumawa ng tama. Ganyan yan. Hindi mo na kailangan maging perpekto para gumawa pa ng tama na Kasi kailangan dito sa mundo natin, kahit hindi ka perfect, kahit yung mabuti mo man lang ang gawa ang maging tama, okay na yan. Diba? Hindi ka nang aapi ng ibang kapwa mo, hindi ka nakikipagdebate sa iyong nalalaman nyo. So, yan, binabati ko pala ang Brannan Channel. Yan. Brannan Channel yan syempre. Sikat yan sa buong mundo, channel. Tapos, gold spoon pa yung diba? Binigay nila sa akin. Diba? Mahinang nila lang ako, sabi ko sa inyo. So, tuloy natin yung topic. Medyo taasan muna natin. Masyadong mababa Ayusin natin yung camera. And then, okay. Yan, ready na bang lahat? Nakinig sa mga munting mga mensahe na magmumula sa ating Diyos na magpare sa lahat na kataas-tasan, di ba? Maraming nagdidebate. Maraming nakikipagdebate. Maraming gusto may patunayan sila sa kanilang sarili na nalalaman. Samantalang ang kalaman nila ay hanggang doon man lang. Hindi man lang nila matarok ang kalaman ng Diyos. Alam niyo po ba ang kapangyarihan ng Diyos ay pwede yan baguhin. Pwede niyang baguhin. Pwede niyang baguhin talaga. Sa totoo lang. Kung minsan nga, halimbawa na lang sa ating mundo, nakakaranas ka ng ulan, paglindol, pagkulog, hindi ba't kapangyarihan ng Diyos yan? Yung paghinga mo, libre yan. Tapos pag nawalan ka na ng hininga, huminto na. Kasi hindi na pinahintulutan. So, ganun po yan. So, mapagpalang po sa iyo, morning sa ating lahat. Yan. Laging umaga po yan. So, tuloy po natin yung topic. No? Kasi may mga tao na ang alam nila, akala nila yun ay sapat na. Akala nila higit na yung nalaman nila sa Biblia. Alam niyo po ba ang Biblia ay napakatalinghaga niya, napakalalim niyan, lalo na kung hindi mo manawaan. Alam niyo po ba ang Diyos Ama na sinasabi ko sa inyo, at ang Anak, at ang Espiritu, iisa lang yan. Hindi mo pwedeng sabihin na iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu. Ha?
Mali po yung paniniwala ng iba. Kasi lahat yan, iisa lang sila. Halimbawa, ganito. Four corners of the world. Sabihin na natin, no? Sa mga dating mga membro sa mga PBMA, yung mga matatanda na alam nila itong aral na ito. Four corners of the world. May Adriano, may Ruben, may Captain Capuluri, Huge Tubar. No? Iba-ibang pangalan. Iba-ibang pangalan. Pero isang katawan lamang ang ginagamit. 'Di ba? Yan ang sabihin ko sa inyo. Isa lamang ang ginamit na katawan. Naluklukan ng mga spiritual division. Yan. So ganun din po sa atin pagbabalik, no? Ang Ama, Anak at Espiritu iisa lamang 'yan. Pero kailangan na nila ng material na katawan na bago. Kaya nga isinilang bagong muli ang katawan na walang dungis. Walang dungis, walang bahid ng kasamaan. Yan ang katotohanan. Kaya nga po nagmiminsaya ko para po maunawaan nating lahat at kayo, mga mahina ang kaalaman. Palalakasin po natin ang inyong kaalaman para hindi na po kayo maligaw-ligaw pa. Halimbawa, tinuruan ka ng ama mo sa langit na ganito yung gagawin mo. Kung ano yung tinuturo ng ama mo, ina-apply mo sa'yo, sa iyong sarili. Yung sabihin, iisa lamang kayo. Sapagkat sinusunod mo yung ama mo. Tandaan mo, hindi pwede maging iba ang mga buhay na tao pagdating sa aral ng Diyos. Isipin mo, ganito yan ha. Pwede bang ipinanganak ang tao na maging kabayo? Ganun yan eh. Nakukuha mo yung punto ko doon? Punto. Pag ikaw ay isinilang sa mundo, siyempre, ginawa ka sa mundong ito, hindi tao ka din lalabas. Hindi naman pwede na nilikha ka ng tatay mo, paglabas mo, tikbalang ka. Walang ganun. Kaya nga sinasabi ang Diyos at ang Anak at ang Espiritu isa lamang sapagkat ang Espiritu, siya rin yung Ama. Ang Anak, siya rin yung Diyos, Ama. Ang ginawa ng Ama, hindi nagpapakilala sa inyo na siya yung Diyos. Nagpakilala siya bilang Anak at bilang Espiritu. Yan po ang katotohanan sa aral ng Diyos na nilihim sa mga taong nagmamarunong. Na nakabasa lang ng kunting Biblia, akala niya alam na. Hindi ba't ang Diyos kaya niya magbago ng anyo? Kaya niya maging bata, matanda, sanggol? Naalala niyo ba yung isa sa mga hari na inaantay niya ang Panginoong Hesus Kristo sa kanyang seremonya, sa kanyang handaan? Ang Panginoong Jesucristo naging matanda, naging bata, hindi rin pinapasok sa tiging na yon kasi ang inaantay nila ang Panginoong Jesucristo mismo na literal na material na katawan. Yun ang inantay ng mga to. Ngayon sumagot si Kristo. Yung matandang hindi mo pinapasok dito, ako din yon. Yung batang hindi mo pinapasok dito, ako din yon. Ibig sabihin, yung himala na sinasabi niya na kababalaghan, nag-iba siya ng anyo. Ganon din ang Ama, no? Inubad niya ang pagka-Diyos niya at isinilang siya muli dito sa lupa bilang tao. Taong Diyos na may dugo ng Diyos, no? Kaya tinawag siyang anak. Anak ng Diyos. Kasi siya na yung Diyos eh. So, ipinanganak siya dito. So, siyempre, tawag sa kanya anak. Ang tatay niya si Maria at si Joseph. So nung nilabas na siya doon, anak siya. Kaya nga 'di ba sinabi ng isa sa mga disipulo na Panginoong Jesucristo na nandiyan na po ang iyong mga kapatid at saka ang iyong mga ina. At anong sabi niya doon sa mga disipulo niya? Sino ang mga kapatid ko? Sino ang aking ina? 'Di ba? Wala pong ina at wala pong mga kapatid. Alam nyo bakit niya sinasabi yon? Kasi yun ang katotohanan. Siya yung Diyos na dinadakila sa lahat na kinikilala ninyong lahat. Na hindi nyo nakilala na nagkatawang tao bilang Kristo. Yan ang katotohanan. Ngayon, ang kapangyarihan niya umiiral sa kapangyarihan niya pa rin. No? Ngayon, nung bininyagan siya ni Juan Bautista, doon sa ilog ng Jordan, pinadala niya yung gintong kalapate para lumukob sa kanya. Yun ang himala ang ginagawa niya.
Lahat ng kaganapan na yun, gawa niya yun. Kababalagan niya yun. Kasi siya yung ama, siya yung dakila, siya lahat ng mamayari. Kaya hindi mo alam yung istorya eh. Ang alam nyo lang, yung Biblia lang na nababasa. Pero bago ang lahat, don't forget to like or heart and share yung video ko nito para lagi po lahat kayo ay makarating sa inyo ang magandang mensahe ng Diyos. Hindi aksidente itong dumaan sa live ko na, sa wall nyo itong live ko nito para wala lang, no? Ito'y dumaan ito sa buhay ninyo para mapakinggan po ninyo yung mensahe ng Diyos. Para kayo mabigyan ng kaliwanagan. Kasi ang tao kasi pag nagbabasa ng Bible, yun lang yung alam niya, nakadepende lang siya doon. Di ba? Ganyan yan. Ang ginagawa kasi ng ibang tao pag nakabasa ng Biblia, kino-contest. Ha? Kino-contest, alam mo yung kino-contest, nakikipagtalo, nakikipag-away, kukuha din siya ng Bible verse nga, nang ipantatapat niya rin doon sa salita ng Diyos. Kung hindi pa naman may sayad. Di ba? Ang salita ng Diyos ay hindi pinagtatalunan yan. Ipinapaliwanag mo yan doon ng maayos sa tao. Hindi naman kasi pwedeng i-accept ng tao na basta-basta lang yung kaalaman kung hindi naman tunay. Di ba? Kasi yung pinapaliwanagan ninyo, anak na ng Diyos eh. Di ba? Anak ng Diyos ang pinapaliwanagan ninyo. Kayong mga tao sa mundo, wala po kayong karapatan or kahit sino man questionin ang anak ng Diyos. Yung binabasa nyo na Biblia, pamphlets lang sa kanya yan. Pamphlets lang. Hindi pa naman po ninyo alam yung buong kaalaman ng Diyos. Para ba naman kayong akala mo mga scholar kayo? Akala nyo kung sino kayong ano? Alam nyo yung mga nagsalita sa akin ng di maganda? Kung kasuhan ko lang kayo, mayaman pa ako sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Yung pagsasalita nyo ng di maganda, 100% pwede yan ikaso sa tao. Cyber label. No? Kaya lang nakakaawa sila pagkakasuhan mo. Wala nang makain, ganun pang yabang-yabang pa. Alam nyo, dito sa aming organisasyon, hindi naman po kayo pinipilit na maniwala. Kasi itong organisasyon po namin na ito, para lang ito sa taong matino ang kaisipan. Hindi ito sa mga taong negatibo at kontradiksyon sa aral ng Diyos. At nang didiscriminate ng mga aral. Okay? Kasi pag nang didiscriminate ka, hindi ka galing sa Diyos eh. Kukuha ka ng Bible verse, pang lalaban mo sa akin. Sino ka? Kampon ka ni Satanas. Ganun yan. Kaya sa mundo natin ito, hindi ninyo alam ang aral ng Diyos. Ang akala ninyo, ang Diyos, ang anak at espiritu ay magkakaiba. Kaya sinasabi, Holy Trinity, One God. Talinghaga eh. Sabihin nun, yung tatlo na yung kaganapan na yan, siya ang gumaganap dyan, iisa lang. So, ganun din sa four corners of the world. Apat ang spiritual na pagkatao. Kasi nga, hindi ordinaryo eh. Pero isa lang ang katawan. Sa apat na yan, isa lang ang gumanap. Siya lang din ang gumanap niyo sa apat na yan. Parang example na lang dito sa Facebook account. Facebook account, no? Para may maunawaan ninyo. May Facebook account ka. Dahil nagagalit ka sa akin, gagawa ka ng dami account mo, pang babash mo sa akin. Hindi ba't ikaw din naman yung nandun sa account na yan? Yan ibig sabihin ko. Lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo, alam na ng Diyos. Meron pa nga dyan gagawa ng dami account, 10. Ibabash out niya ako. Pero yung 10 account na yun, siya lang din naman nagmamay-ari. Siya lang din naman nagkukontrol doon. Yan ibig sabihin ko. So, ganun din sa Diyos na mapare sa lahat. No? Tatlo yung ginanapan niya, pero isa lang siyang gumaganap. Yan ang katotohanan. Kasi Diyos yun eh. Makapangyarihan yun. Minsan, ang Diyos kahit nandyan na sa harapan nyo, hindi man nyo makilala yan. Kahit tuliksain pa nga ninyo. Alam nyo ba ang Panginoon Jesucristo nung nabubuhay, hindi nyo rin kilala. Sinabi pa nga ng mga Hudyo sa kanya, ikaw pala ang anak nila Jose at ni Maria. Ikaw ay nagpapagaling sa kapangyarihan ng mga demonyo. Ginanon ang Panginoon Jesucristo, napakasakit yun, di ba? Tapos lahat ng mga taga-sunod niya, nasasaktan din. Ako pa kaya na nagpapagaling ng mga puso ninyo
na nasasaktan, na sinasabihan ninyo ng mga hindi magandang salita? Hindi ba ang demonyo doon yung nagsasalita ng hindi maganda? Tingnan nga ninyo yung mga sinasabi ninyo. Kung sino ang mas satanas sa ating dalawa. Samantalang hindi naman ang gawain ng maka-Diyos yung magsalita ka ng ikasisira ng kapwa mo. Maniwala rin ba kayo na sinabi sa Biblia, nakasulat na tinukso si Jesus ng demonyo? Sino yung demonyo na yon? Yun yung mahilig sa kanya manlait, manira. Ha? Ano sabi sa kanya ng demonyo? Sige nga, kung ikaw yung anak ng Diyos, magpatihulog ka nga dyan sa bangin na yan at sasaluhin ka ng mga anghel niya. Oh, di ba? Pagsubok yan. Ang ugali ni Satanas, ganun na ganun sumasalamin sa mga kumakalaban sa akin. Kagaya nung nabasa ko, isa sa mga membro ng Robinyan, ibig sabihin, mahina leader mo, hindi ka kaya disiplinahin eh. Weak leader, sabi tawag dyan. Member ka sa Robinyan, di ba? Ano sabi mo sa akin? Ha? Supreme Noodles. Okay. Kung ako ba ay tunay na makapakriyam, buhusan ako ng tubig na mainit sa paa kung di ako masaktan. Hindi ba't ganyan din ang ginawa ni Satanas kay Kristo ng panahon? Ang sabi, kung ikaw nga ang Panginoong Diyos, magpatihulog ka dyan. Dahil sasaluhin ka ng iyong mga alagad na anghel. Anong sinabi ni Kristo? Ha? Lumayas ka, Satanas. Ha? Sapagkat nasusulat, wala kang karapatang subukin ng Panginoon mong Diyos. Akalain mo, saklaw pa lang si Satanas ng Diyos. Diba? Kaya minsan, yung ugali ng tao, makita mo ugali ni Satanas kasi isipin mo, bumalik ang Diyos, bumalik ang tagapagmensahe or Mesayas, Mesiya. Ang gusto nang gawin ng mga ito, painumin ng lason. Ito, buhusan ng tubig na mainit, patayin, paslangin. Bakit? Ano bang ginawa ng Diyos sa inyo na kasalanan? Na kung husgahan mo, para kang santo makapangyarihan sa buong mundo. Na ang Panginoong Jesucristo nga, no? Hindi mo nakikilala. Ang Diyos nga, hindi mo nakikilala. Sa bagay, tatanggapin ko yan. Yung mga ganyang pag-ugali. Pero, handa na ba kayo pag dumating yung panahon na ganyan? Naalala nyo ba ang Panginoong Jesucristo? Nung ipinako sa krus at namatay, nayanig ang buong kalupaan, napunit ang templo na kurtina doon. Yung kurtina sa templo ay napunit bigla at nayanig ang lupa. So ako pa kaya, na mapuruhan ninyo at magawa nyo ng hindi maganda, handa na ba kayo malusaw lahat? Lahat kayo dito sa mundo kasi galit na ang Ama eh. Sabi nga ng Ama, magkamali pa kayo ng isa. Isa lang magkamali sa inyo. Tapos ang mundo, sasabi ko sa inyo, wala nang pipigil sa bagyo, wala nang pipigil sa kalamidad, maghahari ang kadiliman. Yun naman ang gusto kasi ni Satanas, na pumapasok sa mga katawan ninyo. Akala mo, porke nagpamembro yan sila sa Robinyan, akala mo, mabuti na yung ugali nila dyan? Hindi. May iba dyan, nahaluan ng napasukan na ng diablo. Membro sa Robinyan yun, yung nagsasalita sa akin na di maganda, bastos ng ugali. Buhusan ng tubig mainit, bakit? Anong ginawa ko sa iyo? Sino ka para husgahan ako? 100% ba na perfect ka? Utusan mo pa yung tao? Ibig sabihin, ikaw ay pinadala ni Satanas para subukin ang anak ng Diyos. Tama? At nandirito ka para paslangin ang kordero ng Diyos. Tama? Alam ko yung kung ano mo. Balog-blog vlogger to. Pangalan niya, balog-blog. Baluga tawag ko niyan eh. Kaya itong mga tao na to, walang ginawa na mabuti sa kapwa nila, kundi pag-isipan nila yung bawat organisasyon na siraan, paslangin yung leader. Totoo yan. Kaya nakakaawa na lang ang tao. Ganon din ang ginawa nila sa Panginoon Jesucristo nung panahon. Dumating ang kordero, ipinako nila sa krus na matay. Maghuhugas sila ng kamay, sabi nila wala silang kasalanan kasi iniutos nila sa tao yung masamang gawain sa Panginoong Jesucristo na gagawin na ng mga tao. Ngayon si Satanas, hawa kayo ni Satanas. Maniwala kayo sa akin? Nasa ilalim kayo nakapangyarihan ni Satanas kung bakit kayo ganyan pag-ugali ninyo.
You have no respect sa mga taong nagbibigay ng mensahe. Bakit? Ano bang ginawa ko sa samahan ninyo? Hindi naman kami nakinig sa samahan ninyo eh. Tustusin, mas marami pa kami sa inyo. Di ba? Mas marami pa kami sa inyo, sa tustusin lang. Hindi ko ugali yung ugali ninyo na parang patapon. Makakita nagbimensahe, aawayin. Kasi gusto patunayan sa sarili, yung nalalaman is masigit pa doon. Hindi. Ang tunay na makapangyarihan at ang tunay na may alam, hindi yan nagsasalita ng mga ganyan. Hindi na siya nakikialam sa ibang tao. Pipi at bingi na yan, bulag yan. Wala siyang pakialam sa kapwa niya. Problema nila yung dapat nilang ayusin. Ganon. Kaya nga to si Baluglog vlogger, narcissist yan. Ha? Pero pag magkaharap tayo ng personal, luluhod ka talaga, sinasabi ko sa'yo. Naniniwala ka ba sa akin? Na ang Diyos marunong din pumarusa. Wait lang. Pasingit. At least alam mo na noodles ka. Eh, siya basura. Diba? Alam nyo, masarap yung mag-aaral ka ng salita ng Panginoong Diyos. Pero yung sinugo niya sa lupa, na bilang anak niya, ibinalik niya dito sa lupa, gusto mong paslangin dahil gusto mong makahigit sa kanya, hindi ka maniniwala. Pag nagawa mo isang bagay at nagtagumpay ka, magiging makapangyarihan ka, pero ang kapalit nun, gugunawin na ang mundo kasamang tao. Ang tanong, kaya mo ba isalba lahat ng tao dito sa mundo sa isang gawain mo na masama? Kasi ako wala akong problema sa akin eh. If you want to kill me, go ahead. Hinahamon ko kayo. Gusto nyo kung ganunin, di ba? Total, nandyan na yung mga threaten ninyo. Eh, gawin na ninyo. Ano pang ginagawa ninyo? Di ba? Gusto nyong buhusan ako ng tubig na mainit? Gusto nyo akong painumin na lason? Go ahead, gawin nyo yan. At least sa ganun, wala na akong poproblemahin na iligtas ang tao sa mundong ito. Dahil pag mangyari na yon, matakot kayo. Ubos ang mundo. Pag dumating ng panahon na iyon, nakakatakot. Haharap kayo dun sa dakilang amang makapangyarihan. Ang mata ay nagniningas sa apoy. Ha? Nababalutan ng kidlat. Ha? Tapos kayo, yung kaluluwa ninyo, walang katapusang parusa sa impyerno. Paiinumin kayo ng asupri doon. Kahit ilang beses pa kayo magmakaawa, maniwala kayo sa akin. Hindi kayo patatawarin ng demonyo doon. Kasi ganun ugali ninyo eh. You are a demon. So bakit ka patatawarin ng kapwa mo demonyo? Doon ka nga parurusahan sa lungga niya. Paulit-ulit kanyang sinasaktan ang kaluluwa mo. Alam mo ba itong katawan natin? Pag kinurot mo na ito na ganito ng kalakas, wala pa ito sa material natin. Pero sa spiritual, kunting kurot mo lang, sobrang 1,000 times na mararamdaman mo dun sa kabilang buhay. Kaya mag-iisip ka, member ka sa Robenian, ha? Nagsasalita ka ng kabastusan, ha? Nagsasalita ka at nag-uutos ka sa tao na gumawa sila ng hindi maganda. Anong sabi mo? Buhusan nila ako ng tubig na mainit. Kahit maligo pa nga ako, pwede. Ha? Kasi yun naman ang gusto mo, di ba? Itinuro sa'yo ng founder mo, pumatay ka ng tao. Tama? Tinuro sa'yo ng founder mo na ganyan ang ugali ninyo, na bastusin mo yung mga tao, lahat ng relihiyon. Ha? Eh kung magsama-sama lahat ng mga relihiyon sa buong mundo, kaya nyo kaya? Ha? Kung gusto mo nang respetuhin ka, matuto ka rumispeto. Number 1 yan. Kasi hindi naman nadadala yan sa mga challenge. Talaga kung para sa inyo ang tao, para sa inyo. Hindi mo na kailangan pang mag-recruit or manira ng kapwa mo para sumikat ka. Kaya nga may kanta dun eh. No si balasi. Hindi ninyo to kayang pantayan. Kasi hindi naman nila ako kauri eh. Hindi naman ako kagaya ninyo. Ako, nandirito ako sa pinakababa, kayo nandito kayo sa taas, mapagmataas. Ang anak ng Diyos, hindi niya kailangang pumantay sa mga mayabang. Ha? Yun pala tinuro sa kanila ng founder nila. Paliguan yung tao ng tubig na mainit. Pasingit ha. Alam ko gusto mo lang i-express yung nafe-feel mo. Pero, ang totoo, alam mo naman ang gagawin, di ba? Huwag mo sila papantayan
sa kababawan nila. Okay? Wala kang mapapala sa mga ligaw na damo. Mayroon akong ipopost dito ng mga nasa blacklist. Lahat ng mga nasa blacklist na yan, ipapareport ko po yung mga account ninyo para automatic na po yan maban sa lahat ng Facebook account. Because, ginagamit nyo yung Facebook account ninyo sa mga katarantaduhan. Ha? Hindi ninyo ginamit yan para dun sa mga pagpuri sa mga taong nasa taas. Ginagamit ninyo paghila sa baba, pababa dun sa mga nasa taas. Inihila nyo yung tao. Wala namang ginawa sa inyo masama. Bakit? Sige nga, balugbog vlog. Diba Robinian ka? Yan ba tinuro sa'yo ng founder mo? Ha? Kawawa ka pagka nagsama-sama ng lahat ng reliyon dito. Kukuyugin lang kayo. Maniwala ka ba sa akin? Pag inutusan ko lahat ng mga relihiyon, gaya ng ginagawa ninyo sa mga tao dyan na ordinaryo, matakot ka. Dahil ang buong dinagat paghahari ko yan. Wala kayo dyan kung wala ako na pinakaama sa lahat na ikleyo. Tandaan nyo yan. Hindi nyo ako kilala sa aking pagbabalik, kaya wala kayong karapatan ni sino man sa inyo. Husgahan ako. Dahil ako ang pinagmulan ng lahat. Ako ang nagpo-programa, hindi kayo na ordinaryong tao lamang na mapanghusga. Masarap mabuhay. Gusto mo ba yung lalabas ka, laging may nakaabang sa yung hahabol sa buhay mo? Hindi ka ba nag-iisip noon? Magsasalita ka ng di maganda? Bago ka magsalita ng di maganda, titignan mo muna yung kukomento mo kasi may nagbabasa dyan na hindi mo kilala. Yung mga nasa blacklist na po yan, i-report po natin yung mga account na yan. Sama-sama po natin yan sila i-report. Kasi po para hindi na po maghari-harian yan dito sa social media. Ang alam lang naman ng mga yan, turuan yung kapwa nila gumawa ng masama. Siguro yun ang tinuro ng founder nila. To do what is wrong. Hindi yung right. Wrong eh. Ako, sa dami namin dito sa organisasyon na ito, 3.5 million and 12,000 sa Pilipinas, nakita mo ba yan sila? Na inutusan ko na ikaw ay igapusin? Hindi eh. Pinabayaan ka lang namin. Tustusin kaya kong gawin yun. In the click of the hand. In one command. Diba? Alam mo, ang pinakamasarap sa lahat, respetuhin mo ang bawat paniniwala ng tao. Kung nandiyan ka sa Robinian, ayusin mo ugali mo kasi sumasalamin yan doon sa ugali mo. Kung paano ka tinuturuan ng leader mo, no? Pag member ka, dapat maayos ugali mo kasi ganun din dapat ang magiging resulta. Kung ano yung puno, yun din ang bunga eh. So pag pangit ang bunga, pangit din yung puno, di ba? Ganun yan. Alam mo, masarap mabuhay talaga. Ha? So nakita nyo naman yung pinupost ko doon sa kanila, di ba? Yung sa Facebook account ko na ito. Anong bentang mo? Scammer, kulto? Ano pa ba? Yung pusan ng tubig na mainit. Bakit? Ano po bang ginawa ng sugo ng Diyos sa iyo? Para pag maltratuhan mo ng di maganda? Tinuro ba sa Robinian yung ganung ugali? Na pag may nakita ka nagsasalita, buhusan mo ng mainit na tubig. Baka yung ipapapatay mo ay hindi mo alam. Katapusan na ng samahan ninyo. Pag ginawa mo yan. Kaya mo na ba yung hukbo ng mga mandirigma? Ang tanong. Isip-isip ha. Kasi mahirap yung ganun. So binabati ko po lahat ng mga nandirito. Manunugis, alagad ng liwanag. No? So mapagpalang umaga sa iyo, tol. Maraming salamat sa paalala. Ganyan talaga ako, laging high blood. Kaya pagpasensyahan nyo na. So binabati ko po muna lahat ng mga member dito sa mga sama natin. At binabati ko rin po lahat ng mga iba't ibang samahan at iba't ibang reliyon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ha? At ipagpatuloy nyo po yung inyong mabuting gawa. Huwag nyo pong gayahin yung mga membro sa Robinian na pangit ang ugali. Pinapangit mo imahe ng leader ninyo dahil sa ugali mo. Ha? Balugbog, ano ka? Vlogger ka? Ano ba yan? Mag-vlog ka na lang. Kaysa maninira ka pa ng kapwa mo, tsaka ano ka pa, magte-testing ka pa. Kasi kung gagawin mo lang yung isang bagay na ganyan, baka bumalik lang sa'yo. Mahirap na. Alam niyo po ba ang karma? Hindi yan kagaya ng inisip ninyo na, andyan na yung karma. Diba? Pag gumawa ka ng isang bagay, babalik sa inyo yan eh.
Siguro, oo, makukudlitan mo ako, pero mag-isip ka. Mag-isip ka na mabuti ha. Makakudlit ka man, pero may takas kaya yung pamilya mo? Tanungin ko sa'yo, may takas mo kay pamilya mo? Dito yun. Oo. Okay, style mo bulok. Wag mo na kami pagkaperahan pa na No. magbabiral ang videos mo Vlogger eh. kapag umaano-ano ka sa amin dahil may karma, no? Oo. Ako, sa totoo lang, hindi man ako takot sa threaten. Hindi ako takot sa bata kasi marami na po akong pinagdaanan sa buhay ko. Ito masasabi ko sa'yo. Bago pa man niya magawa yun sa'yo, inatake na yan sa puso. Pwede ako na mag-live. Mark my word. Mark my You know word. my word. So, okay, maraming salamat, manunugis alagad ng liwanag. Maraming salamat sa paalala mo. Minsan kasi, tol, may damdamin talaga tayo na ganyan. Kahit hayaan mo sila, minsan, sumusobra na, under the belt na. Oo. Akala niya siguro mag-isa lang ako. Na porke nagla-live ako, wala akong batalyon na kayang tumugis sa buong angkan niya. Alam mo ba sa lahat ng reliyon, respetado itong pangalan na ito, hindi mo pwedeng pabagsakin at gaganunin na ng salita. Ako, ipinanganak ako, lahat ng reliyon, pinasukan ko yan. Ha? Pinanganak ako bilang isang Katoliko. Nirespeto ko yung paniniwala nila. Kasi Bible pa rin naman hawak nila eh. Ha? Nag-born again ako. Pinasok ko yung born again. Nirespeto ko rin yung paniniwala nila. Nakita ko maganda rin ang aral. Bible din hawak nila. Ha? Nag-iglesia din ako ni Kristo. Mga kapatid, baka hindi nyo alam. Ha? Maganda din yung hawak nila. Bible din. Nirespeto ko rin sila. Ha? Lahat ng reliyon sa buong mundo, pinasukan ko yan. Alam mo kung bakit nag-aaway-away? Dahil doon sa makating dila na hindi makontento sa kanyang posisyon. Ganun yan. Gusto nila, laging sila yung higit. Pero tignan mo, hinawakan nila. Salita ng Diyos, hindi ba kayo nag-isip? May utak pa ba kayo? May talino pa ba kayo? Yun inisip ko eh. Baka may magtanong sa inyo, ano po ikaw talaga sa panahon ngayon, no? Pati nga yung Mormon, pinasukan ko rin eh. Nirerespeto ko rin sila, yung mga Mormon. Binabati ko po yung mga Latter-day Saints, mga mapagpalang mga umaga po sa atin lahat, mga bro and sis, sa mga brethren at mga elders, binabati ko. Alam niyo ba yung mga Latter-day Saints, ang babait niyan, hindi yan nakikipag-away sa mga nalalaman nila kasi alam nila yung Diyos, hindi naman tinuro yan. Tapos ano pa ba? Islamic, no? Oh, naging Muslim ako. Maganda rin yung aral, maganda din yung topic doon, yung Quran, no? Pinakilala ang Allah kung sino yung panahon niya, siya ang creator. Sa ano lahat talaga. Ang ganda ng aral ng mga reliyon. Alam mo kung sino lang nagpapapangit dyan? Yung mga nagsasalita na hindi makontento sa mga buhay nila. Lahat ng aral ng reliyon maganda. Kung tignan mo. Pero bakit nagiging pangit ang isang imahe ng isang reliyon? Dahil sa mga member na gusto makipag-away doon sa nalalaman nila. Kaya mga kapatid ko mga Islam, mahal na mahal ko kayo kasi yan sila minsan pagka nag-Ramadan na kami. Alam mo ang Ramadan namin, isang buwan kaming hindi kumakain. Hindi kami kumakain, hindi kami umiinom ng tubig. Nagra-Ramadan kami. Pag sumibol na ang bukang liwayway, hindi ka na pwedeng kumain. Ang dapat mo lang kainin, paano ba ito magtagalog? Kakain ka lang kapag wala pang araw. Madaling araw pa lang nakakain ka na. Siguro mga alas 12 or alauna. O pagkatapos mo magsambayan, magsala, kain ka ulit. Yan. Pag nagbumukas ng bukang liwayway, hindi ka pwedeng uminom ng tubig, hindi ka pwedeng kumain. Straight yun. Pag pumatak na yung gabi ng alas 6, pwede ka nang kumain. Magsasala ka pa rin, siyempre. Magsambayan ka. Ganyan kabigat ang aming fasting. Ha? Pag nagpa-fasting ka, nanginginig na yung kamay mo ganyan, no? Nanginginig yung buong katawan mo kasi gutom ka na. Iyan ang katotohanan. Hindi nyo alam yung pinagdaanan ng bawat leader. Tapos, kayong mga wala namang mga karanasan, ang yayabang sa social media. Ha? Sino ba yung taga-barangay dyan na nagtatrabaho na yan? Diyan ka nila sa barangay mo, pasisyante pa kita eh. Kayabang-yabang eh, wala namang... Alam nyo ba lahat ng mga nasa social media?
Kahit yung mga mangkukulam, kaibigan ko rin. Alam nyo bakit? Kasi mahal nila ako, hindi ako nakikipag-away eh. Kaya yung mga mangkukulam sa paligid, pag nakita nilang inaaway ako ng mga nagpapanggap na mabait, bibirahin nila, oo. Akala nyo ba yung mga mangkukulam dyan, masasama lahat? Hindi. May dalawang klase mangkukulam, may good and bad. Kaya nga may good and tsaka good witch and bad witch. Meron nga ako kilala dyan umiinom ng pitos. Hindi naman nangangulugan na pag uminom siya ng pitos, kasalanan na. Paniniwala niya yun. Respetuhin natin kung ano yung paniniwala ng bawat Pilipino. Kung sila'y naniniwala sa agimat, hayaan nyo sila. Kasi di naman nila tayo pinakialaman. At kayo naman, mga minamahal kong mga irog, minamahal kong mga anak, kung ano man pong paniniwala ninyo, mahal ko din kayo, Lahat naman, welcome naman yan. Kung kayo ay mag-aagimat, tuloy nyo yan kasi yan ang vision sa inyo ng Diyos, Ama. Ang mission ko naman, magbigay ng mensahe. Tuloy ko din ito. Diba? Kaya ngayon, nagbabanta sa akin na sa Robinyan, manda ka sa akin. Ako, magpapapi sa'yo, sino ka? Nang dami kong pinagdaanan. Alam nyo ba, I am the one of the warriors of Islamic. Isa ko sa mga warrior na mujahideen. Baka hindi nyo alam. Tapang pa naman, sabi nila matapang ang Muslim. Alam nyo, ang tapang namin, nasa lugar. Pag inaapi mo ko, lalo kong tumatapang. Yan ang katotohanan. Agawin mo ba naman yung lupa na titulado na? Hindi ka ba magagalit? Siyempre magagalit ka. Kahit magkamatayan pa tayo, lalaban kami hanggang huling patak ng dugo namin. Kung bakit ganito ako magmensahe, kasi ayoko yung taong manluloko kayo, siraan nyo ko, tapos hindi naman pala ninyo ko kilala pagkatao ko. Sino ka? Na ang Diyos nga, hindi ako hinusgahan kasi wala naman akong ginagawang masama. Ang tao, gagawin kanyang madumi doon sa kwento nila. Tapos sila yung bida doon sa kwento nila. Tapos makikita mo sila, nasulub sila ng organisasyon, naniningil sila doon. Niloloko nila yung mga tao. Tapos pag umalis sa kanila, haharasin nila. Totoo yan. Kaya nga yung mga member dyan, nagsialisan, lumipat dito. Kasi gano'n ang ginagawa ninyo, inaaway ninyo. Alam mo, mag-isip-isip ka ng maigi. Baka pagka hindi mo alam na pinagmumula ng ginagawa mong gulo, baka magkaroon ng all-out war. Sinasabi ko sa'yo. Huwag kang gagawa ng ingay dito sa social media, Huwag mo kong paandaran ng mga ganyan-ganyan na balugbog vlog, Na member lang ng isa sa mga member lang ng Robinyan. Tama ka dyan, Alma Taganile, Gansan. Tabak ang dala ko. Para sa mga pasaway, may tabak man ako dito. Hinahanap ko nga. Hinahanap ko nga. Ang tabak ng Diyos, ito, tabak So sa mga gusto bumili na kayo ng online para hindi na tayo minsan maghirapan magpalakol ng mga gamit. Alam mo, natutuwa ko sa mga tao. Sabi nila, Master, mabait ka, sobrang bait mo. Ako naman, sabi ko, hindi naman ako mabait Totally nga, 12 yung sungay ko, nawawala pa yung dalawa, ninakaw. Kasi alam mo sa totoo lang, ang pagiging mabait, hindi naman ako magsasabi niyan kayo. Depende po yan. Nagiging mabait ako kung maganda rin po yung trato sa akin. Bawa mabait kayo sa akin, mabait din ako sa inyo. Pero kung magkikipagplastikan kayo sa akin, alam niyo yung kalalagyan ninyo. Tanggal kayo sa samahan at doon na lang kayo sa labas mag-asik ng mga kabahuan ninyo. Ako, hindi ako mabait. Manunugis alagad nyo. May katana ka dyan, bro. Dagdagan mo na ng ganito. Baka gusto mo bilhin nyo sa akin. Hindi ka magano nagagamit. Ginagamit ko lang yan kapag maghihiwa ako ng karne ng baka kasi magluluto ako ng nung steak ganyan. Sabi ko sa kanila, ibig sabihin pala, ito pala baka ma-misinterpret nila.
Baka pag may nakita kayong ganito, baka sabihin nyo, namamalakul ako. Hindi. Yan ay ano lang. Ginagamit ko lang yung pag napurol na yung mga kutsilyo. Kasi, minsan kasi may mga kutsilyo na pupurol. Hindi naman habang buhay ang kutsilyo matalas. Gawa lang sila sa stainless. Kaya nga naghanap ako ng kutsilyo na mulye. Yung ganito po, Sister Alma, hindi ko po alam kung magkano kasi niregalo lang sa akin ito. Tsaka alam ko yung price nito kaya lang nakalimutan ko na rin po kung magkano. Ano lang ako nagkakanvas lang din po ako sa online. Tsaka check nyo po sa Shopee or sa Lazada, baka po mayroon. Kasi po nagcanvas lang ako. Nakalimutan ko na po yung price niya kasi matagal na rin po kasi. Makakalimutin din ako. Ako, basta ang malaga, nabili naman. Okay na yan. So, mahal na mahal ko po kayo. Kayong may mga gamit sa spiritual, ingatan po ninyo yung inyong kaalaman. Gamitin sa kabutihan. Sapagkat ang inyong mga kaalaman ay galing sa aking Diyos sa makaparihan. No? Galing po yan sa Kanya lahat. Tayo, magkaisa tayo para labanan yung mga kampo ni Satanas na nagpapanggap na mabait. No? Kita mo yan Yung Panginoon Kristo nga, bumalik sa mundong ito. Tinutugis siya ng mga tao at sinasabihan siya ng masasakit na salita. Tayo pa kaya na mga alagad ng liwanag? Wala naman tayong ginawa sa kanila, hindi naman tayo nakialam ng buhay nilang basura. Pakialaman nila tayo, di ba? So, binabati ko rin po ang lahat ng mga kapampangan. Yan. Kasi ako, masaya-masaya ako sa mga bagay na mabubuting gawa lamang. Ako, ang tunay ko na kabaitan, ang nakakakita niyang tao lamang. Ang tao makakakita, sila magwi-witness kung mabait ako. Pero sa akin, hindi ako mabait 12 yung sungay ko, nawawala pa yung 2. Ewan ko kung sino yung nagnanakaw ng 2 sungay ko na yan. Balita ko, ginawa daw kalupan doon sa itak nila. Ginawang kalupan. Pakibalik naman yung sungay kong 2 para maging kumpleto ng 12. Talinghaga din yan, hindi nyo alam yan. Ang kabaitan kasi minsan hindi mo makita yan doon sa salita Nasa gawa yan. Mga anak, nasa gawa. Pumarito ang Diyos hindi para sa mga taong banal, para po sa mga makasalanan. Totoo po yun. Ang hawak ng Diyos ay tabak para sa mga matitigas na ulo, para durugin ang kasamaan nila. Yan po. Ngayon, hindi po nila matanggap yung tunay na aral. Mayroon pa nga nagtatanong dyan, spiritual ka po ba? Manggagamot ka po ba? Tinatanong sa akin. Ako naman napapaisip ako, baka nga manggagamot ako or hindi siguro. Kasi di naman halata sa mukha ko na manggagamot ako Hindi halata, isipin mo ba naman nakapurmado na suot? Maayos. Mapagkamanan ka bang manggagamot yun? Hindi. Kaya ang kabaitan ko po para lang sa mga tunay na mabait. No? Kasi ako talaga yung ugali ko, marunong ako magsukli sa tao kung ano yung kabaitan na binigay niya sa akin. Yun din ay balik ko. Yun ang ugali natin. Huwag natin ugaliin yung ibang tao na nakikinabang lang sa isang bagay tapos hindi marunong magbalik. Sasabihin pa nila, Diyos nang bahala magbalik. Wag. Pag pinautang ka, magbayad ka. Huwag mo sabihin niya, bahala na Diyos magbigay sa'yo ng blessing. Huwag ganun. Pag pinautang ka, magbayad ka. Kasi yung pinautang sa'yo ng tao, pinaghirapan din naman niya yan. Kaya nakakatruma din niya magpautang. So binabati ko po lahat ng mga anak ko dito. Pasensya na kayo sa kakulitan ko na naman. Palabiro kasi ako. Ayoko yung masyadong seryoso sa life. Wala namang wala Kasi kung magpapa-stress ka lang, ikli lang buhay mo. Pero kung masayahin kang tao, hahaba yung sa baba mo, yung buhay mo. Baka lang isipin nyo sa baba ng buhay mo. Kasi yung nasa baba naman talaga tayo Ito ay lupa. Wala naman tayo sa taas. Wala tayo sa langit, di ba? Tama po, Sister Alma Tagani, Legansan. Hindi po nila maunawan at hindi nila matarok ang kalaman ng Panginoon Diyos. Talinghaga yan. Kaya sa mga nagsasabi na mabait ako, hindi po ako mabait. 12 po yung sungay ko, nawawala pa yung 2, ninakaw. Mga traitor kasi minsan yung nasa paligid Kasi nakita nila yung sungay ko, magandang klase, gawing kakalupan. Ipinutol yung 2, buntulog ako. Pagising ko, wala na. Ginawa na palang kalupan.
Alam nyo ba yung sungay na yon na sinasabi ko sa inyo? Hindi naman yan representative ng negative words. Ang sungay na yan, sinasabi ko, yun yung sungay ng pangil. No? Pangil. Kaya nawawala yung dalawa kasi binawasan. Dahil masyadong mahaba. Ginanong ganyang kaliit, oo, para magkakasya. Parang sa sasakyan, hindi pwede maging sobra ang tornilyo, kailangan sakto lang, di ba? Tama? So, binabati ko po si Mitch Luker by Losis Uli. So, mapagpalang umaga sa ating mga tol. Oh, lalo na sa mga pulahan. Yan. Doon sa lihim ng karunungan ng Diyos, yan, page ko rin yon. Yung, kung makita nyo yung lihim ng karunungan ng Diyos amang Bathala or Supremo. Ewan ko kung natatandaan ko pa. Lihim ng karunungan ng Diyos amang Supremo. Page ko din yon. O, minsan tinatag nga nyo yung account ko na yan eh. Nagtataka ako. Minsan may nagbebenta ng libro. Tinatag yung page ko, lihim ng karunungan. Inisip tuloy ng mga tao, nagtitinda ako ng libro. Hindi naman po. Tinatag lang talaga nila ako kasi sa akin nagmula yung kaalaman. Ngayon kasi nagagamit na naman ng mga tao yung kaalaman ko sa mabuti. Pero gamitin nyo na talaga sa mabuti ha, huwag nyo gamitin sa masama. Hirap na. Totoo po, kakaiba magalit ang kalooban ng Diyos. Kasi alam nyo bakit? Totally kahit hindi naman magalit ang Diyos, talagang iba eh. Pag hiningi natin ng isang ulan, bagyo ang papadala. Isipin mo, humingi ka ng ulan, dumating bagyo. Sobra-sobra na nga. Tapos pagka bumagyo na naman, sasabihin nila, umapaw yung lamay sa dam. Kaya hindi alam ng Diyos saan siya lulugar. Di ba? Kaya akong ginagawa ko, pag umuulan, may sikreto ako dyan sa ulan eh. Magsulat kayo ha. Bakilabas ang inyong ballpen at papel. Magsimula tayo mag-topic muna. Parang paubos yung gatas ko Parang kunti lang nilago ko pero parang nagtataka ako kalahati agad. Sino kayang uminom dito? Oh? Kanino lumago ako konti lang tapos nakita ko kalahati na sobra. Pag tumikim ako, konti-konti lang tumitikim eh. May nakikiinom talaga na hindi natin nakikita. Kasi gusto rin nila yung timpla ko. Yan. Ayan po ang aking baso. Bumurahin lang. Sikat ba itong brand na to, channel? Ha? Tapos itong gold spoon ko, may nakalagay dito is, ay ko kung ano to 24 karat gold. Totoo kaya yan? So mapagpalang ulit sa'yo umaga, Mitch Hulubera Bailosis. Mapagpalang umaga sa'yo. Ikaw ay apo ni Jose de la Serna, isa sa mga one of the founder. Okay? And so tuloy natin. Alam nyo po ba, lahat kaming mga pulahan, no? Lahat ng mga Rizalian dyan, tsaka Moncada dyan, nasa ilalim po yan ang aking pamamahala. Yan po ang katotohanan. Lahat ng 72 division, ako po yung founder nila. Yan po ang katotohanan. Kasi ako po yung nagbigay sa kanila ng posisyon. Para sila'y magbigay ng mensahe sa mga tao. Paano ma-deliver iyan kung hindi tayo maghalal ng mga presidente ng by the chapter? Sila po yung tinatawag na 72 division. Nung nabubuhay po ako, pumili talaga ako ng mga president ng mga chapter at sila po yung tinatawag na 72 division. Naglaho na po sila lahat isa-isa dahil tumanda na rin. Kaya dumami po ang Moncado at Rizalian. Kasama rin po si Hilario Camino Moncado sa mga estudyante ko nung panahon. Yan ang katotohanan. Hindi kasi nila alam eh. Baka sabihin na naman nila, di ba sa Bible pa ba yan? Yung topic mo. Ito kasi yung topic ko, karugtong na ito ng Bible eh. Karugtong na ito ng Bible. Halimbawa tayo dito sa mundo na ito, meron tayo sariling mga kaalaman. Hindi na naisulat sa Biblia. Karugtong ito ng ating buhay. Di ba? Di ba? Karugtong ito ng buhay doon sa talambuhay ng ating banal na kasulatan. Kaya tayo po yung magpapatuloy ng ating programa. Kung ano po yung binigay sa atin ng Diyos na makapangyarihan, sundin po natin. Huwag po natin ibahin at huwag po natin gawin na kalooban natin na masunod, kundi yung kalooban ng amang makapangyarihan. Kasi yan po ang tunay eh.
Nagtataka sila bakit daw pati mga mangkukulam kasangga ko daw. Eh siyempre, hindi ako pala away. Crush nga nila ako kasi ugali ko doon napaka-humble. Sabi ko, ano ba yung humble? Kasi yung alam ko yung humble, yung pagkain na tinapay, pagka mo masyadong malambot, humble. Marami nga ako dyan nakikilala sa Facebook ako at mga mangkukulam. Oo, nagiging kaibigan ko lang. Hindi naman kami nag-aaway. Kasi hindi naman sila relihiyosong tao, kaya nakakaunawa sila sa paniniwala ng bawat tao. Kumpara naman doon sa mga taong nandiyan sa sama na relihiyoso, nakikipag-away, parang daig pa nila si Satanas. Naniwala kayo sa akin? Kaya doon ako naniniwala kung sino pa yung hindi relihiyoso, yun pa yung nakakaunawa, ano. Pero itutuloy natin ang topic. Alam niyo po bang pagmamahal ng Diyos ay napakahalaga sa ating buhay? Pag tayo ay gumagawa ng mabuti, pinagpapala tayo. Pag tayo ay kung kayo ay may mga karamdaman, ihingi po niyo ng panalangin sa Diyos. Pagalingin kayo na hindi nyo nakikita, hindi nyo nalalaman. Limbawa, sa social media na to, akala nyo ba pag nagla-live ako, walang nag-uurasyon dyan? Mayroong nag-uurasyon dyan. May nag-uusal dyan. Pero hindi tumatalab sa akin. Kasi alam nyo bakit? Yung kalaman niya na yan, sa akin din nagmumula. Pag magalit ako, may tumatayo sa akin, kakaiba talaga. Tumatayo sa akin yung ano ko, yung mga muscle ko dito tumatayo pag magagalit ako. 'Di ba? Oh. Kaya kayo, huwag kayo maging seryoso sa mga kalaban kasi pag sineryoso niyo 'yan, may stress lang kayo. Totoo 'yan. Mas masarap po yung yung mabuhay tayo ng magbigay tayo ng kaalaman na wala tinatapakan. Kaya ako kita nyo yung kaalaman sa Biblia, Old at New Testament. Hindi ko kinukontes 'yan. Kahit alam kong pwede kong gamitin 'yan pangbaluktot ng kalaban, hindi ko ginagawa yan kasi hindi naman tinuro ng ating Diyos na dakila na maliitin ang nalalaman ng kapwa. Nandito tayo para sa kanya-kanyang programa ng Diyos. Halimbawa, nakita mo si Pedro, nagsasalita ng aral ng Panginoong Diyos pero hindi naman kayo nagkakasama. Ibig sabihin, antikristo na siya? Hindi. Siya po ay mayroong calling sa kanya ang Diyos, meron sa kanyang ibinigay na misyon. Pero sa Diyos pa rin po siya naglilingkod. Example, sa ating mundo, alangan naman yung doktor maging trabaho niya yung trabaho ng PNP. 'Di ba? Pero sa pamahalaan sila nagtatrabaho. So yung teacher, pwede niya ba maging trabaho doktor? Hindi, 'di ba? Pero sa gobyerno pa rin sila nagtatrabaho. So ganun din po dito sa atin. May PNP, may maritime, no? May pilot, may attorney, no? Matataas po ang mga katukulan na nandirito. May NBI, CIDG, DILG. Kumpleto nga lahat tayo dito Pati bumbero, meron dito. Kasi in case na ma-high blood ako, papatayin nila yung apoy na sa katawan ko. Ganun yan. Totoo yan, Sister Alma, totoo po. Iba-iba kasi ang mission po, yes. Kaya sabi ko nga sa kanila, kung nabalikan nyo po yung live ko nung isa, ibig sabihin, halimbawa, ako ay Muslim, sila ay Kristiyano. Ibig sabihin, hindi ako kumain ng baboy, ibig sabihin, anti-Kristo na ako. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Ang paniniwala kasi natin, hindi pwede labagin. Kasi nakalagay rin sa Biblia, na kasalanan ng paglabag sa sariling paniniwala. Kung sila hindi kumakain at yun ay sa kanila'y mabuti at yun ay sa kanila'y malinis, respetuin at yun nga ay malinis sa kanila. Ganun yan. Kasi hindi na kasi yan inano ng bersikulo Kumbaga hindi na niya yung pinaka ini-specify kung ano yung maduming kakainin na yon. Pero kasi nasalita niya na yun doon sa bersikulo na iba. Kumbaga, hindi niya na kailangan i-redundant. Kasi nga kung matalino ka, malalaman mo na kagad yung salita ng Diyos, sinabi para ng Diyos, bawal kumain ng baboy. Tapos, ikaw naman, panglaban mo yung verse na, ang sinabi ng Diyos, ang lahat ng pagkain ay malinis na. Yun ang sinasabi ko sa iyo Doon ka nagkamali. Sinabi ng Diyos, lahat ng pagkain malinis na. Pero hindi pa rin niya sinabi na kumain ka ng baboy. Huwag kang lapastangan. Ganun yan. So parang ganito yan. Sinabi sa iyo ng Diyos na huwag kang kakain ng tae kasi madumi yan.
Tapos may nakita kang Bible verse na alam mong pangbabato mo dun sa tao. Na? Sinabi mo dun sa tao. Ako po'y nag-aaral lang salita ng Diyos at nabasa ko po lahat ng pagkain ay malinis na. Kahit tayo pwede natin kainin. Pwede ba yon? Hindi. Kasi sinabi ng Diyos ang pinagbawal. Kaya nakalagay doon sa kasulatan, may sinabi ang Diyos na dapat mong kainin at hindi dapat kainin. Ano yung pinahintulutan ng Diyos na dapat mong kainin at hindi mo dapat kainin? Sa buong buhay natin, binawalan ng Diyos ang baboy. Tayo lang ang matigas ang ulo. Individual. Kain ng baboy. Tapos pag na-high blood, sasabihin ninyo, di ba, na-high blood ako may rayuma ako. Parang pakiramdam ko, nagkakasakit ako. Tapos pag sinabi mo naman yung mga bagay na solusyon, ayaw naman sundin. Gusto niya, patunayan niya, mamamatay siya ng maaga sa paglabag niya sa utusan ng Diyos. Alam nyo, ang Diyos hindi nagkulang ng paalala yan. Kung manigas ka dun sa ginagawa mo, problema mo yan kasi hindi ka nakasunod. Pag may nangyari sa hindi maganda, wag mo sisihin ang Diyos. Kasi binigyan ka ng kagalingan, binibigyan mo naman yung sarili mo ng sakit. Sinabihan ka na nga, umiwas ka sa baboy. Sabi, kasi po, di ba, nakalagay sa libro, malinis na lahat ng pagkain Sabi ng Diyos, di kainin mo yung tae ko, malinis pala. Kaya nakalagay din sa kasulatan, ano po ba yung pinahintulutan ng Diyos na kainin at hindi? Alam nyo kung anong kinakain ko lang? Gulay. Sulat nyo, gulay. Anong gulay? Yung malinamnam dapat na gulay. Kangkong, alubati, okra, talong, ano pa ba? Repolyo. Yan ang mga kinakain nating gulay. Spinach, yan, para healthy ang katawan natin. Sa karne, hindi ako gano'n mahilig sa karne. Isda, pwede ako. Isda, kumakain ako ng isda, tilapia, bangus. Sa karne naman, ang kinakain ko lang, simple lang kinakain ko manok lang. Manok. Tapos baka, yun lang. Yung dalawang kategory lang kinakain ko. Pero yung iba kasi kumakain ng kambing, ako bawal ako sa kambing kasi maanghit Pag kumain ka niya, amoy manika ka, plastic ka pa. Yan, tama. Malunggay, yan, gulay, malunggay. Ayun. Pasensya na, buti na lang pinahalala ni Flor de Lis sa Kalambayumon, no? So, mapagpalang morning sa iyo, sister. Yun, malunggay, ano pa ba? Laluan nyo ng oregano. Yan. Kasi para magiging malakas ka. So, lahat ng tinuturo na Diyos ng pagkain, nakakabuti sa inyong kalusugan. Wala siyang tinuturo sa inyo na masama. Lahat ng lumalabas dito sa akin na mabubuti, galing sa Kanya yan. Totoo yan. Kaya nagsasabi sa akin na yung ibang tao na mabait, huwag kayo maniwala. Yung nagsasabi sa akin, yung mga nagsasabi na mabait daw ako, yung maraming tao nagsasabi niyan, huwag kayo maniwala. Kasi 10 sungay ko, tsaka 12 talaga Nawawala pa nga yung 2. Pag nabuo ko yung lagot sa akin to mga kalaban ko na to, yuyo ko talaga na to. Yuyo ko lahat talaga to. Alam niyo, pagmamahal ng Diyos, talaga, sobra-sobra yan. Ako hindi ko na kailangan maging perfecto. Hindi ko na kailangan maging 100% fully perfect kasi nabuhay ako dito para sa mga makasalanan na tao. Pumunta ako dito para sa mga makasalanan. Hindi ako pumunta dito para sa mga banal. Tama? Ito yan. Ako hindi ako kagaya ng iba na pinapaganda yung imahe nila sa social media na mabuti silang tao, hindi sila nagkakasala, mabango yung sinasabi nila dun. Ako hindi. 12 sungay ko, nawawala yung 2, ninakaw pa. Ninakaw yung 2. Kung sino man po nagnakaw ng 2 sungay ko, mga traitor kayo. Ginawa nyo pang kalupan sa itak, wala na bang kahoy dyan sa lugar ninyo? Pati ba naman yung sungay ko kinakaingin nyo? Nakita mo yung iba dyan sa social media? Ha? Akala mo napakabait? Ako po yung may paganon-ganon pa, may pabaw-baw pa nga silang ganon Ako po ang inyong lingkod, pabaw pa tapos makita mo ginagawa niya, naninigarilyo. Kalukuhan nyo. Ako hindi na ako magaganyan. Tagapaglingkod.
Tapos, smoker. Ha? Alam mo, kung manggagamot ka, isa kang tunay na spiritual, gawin mo yung dapat. Iwasan mo yung bawal. Ganun yan. Itama yung nagbibisyo na yan. Hindi tunay yan sila nag-spiritual. Iba ang kapangyarihan ng kaliwaan. O, akala naman na iba pang nagkaliwaan sila. Hindi talaga. Ako marami dyan nagwi-witness na mabait daw ako, pero talaga sa mga nakakilala sa akin, tanong nyo sa kanila. Lumalabas sa kanilang mabait ako, pero ilang beses ko na silang ginawa ng napakasamang gawain. Mabait pa rin ako sa kanila. Ewan ko ba? Mabait daw ako, pero di man ako naniniwala. Kasi, alam nyo ba yung sinabi nila mabait ako? Hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi nakalagay naman sa kasulatan, wala taong perfecto, di ba? Yung kasi pinawakan ko, walang taong perfecto. Ang pagiging mabait siguro nakikita nyo yung gawain ko na nakakatulong ako sa mga tao na sa maliit na paraan. Siguro doon ako naging mabait. Pero sa akin kasi hindi ako mabait eh. Kasi bakit? May mga ugali ako na hindi ko rin maiwasan pag magagalit ako. Pinapatulan ko yung mga basher ko. Lalo na yung mga babae, mahilig mga asal, gusto nila, pinapatulan ko sila. Alam nyo, kayong mga babae dyan na nandiyan sa Robinyan, wag na kayo mga asar, hindi ko na dapat kayo patulan may mga asawa na kayo. Di ba? Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ha? Hindi na kayo makontento sa mga buhay ninyo. Mga ngapit bakay pa kayo sa akin. Lahat na lang ng panglalait. Sinasabi nyo na, hindi naman totoo. Oo. Yan, sila Flor de Lisa. Nakilala nila ako niyan. Ang pangit nga ng ugali ko. Huwag nyo gano'ng sinasabi dun sa tao yung maganda ugali ko. Kasi alam mo bakit? Hindi yan sila naniniwala. Maraming sabi dyan na mabuti daw akong tao, mabait ako. Hindi ako mabait. 12 yung sungay ko, nawawala yung dalawa, ninakaw eh. Pag makompleto ko yun, delikado yung mga tao kumapi sa akin, maniwala kayo sa akin. Hahabulin sila ng tabak. Hahabulin sila ng leon. O, sinong nakabasa ng Biblia dyan? Alam mo sinabi ng Biblia? Ang taong masama ay kagaya ng isang taong tumatakbo na hinahabol ng leon. Ha? Hinahabol siya ng leon sa sobrang takot niya. Ha? Hinahabol siya ng tabak ng mga gustong tumugi sa kanya. Kasi sobrang sama niya eh. Ganun yan. Oh. So binabati ko pala si Fernando. 12 yung sungay ko. Tsaka iba ako magalit. Umahaba sungay ko, tsaka tumitigas. Iba ugali ko pag magalit ako. Mahaba sungay ko, tsaka tumitigas. Magiging bakal. Siguro, kaya nila pinag-interesan. Di ba? Pero kung wala silang pag-i-interest dyan, di naman pakilaman yung sungay mo eh. Kukunin nila doon yung mabuti mong gawa. Halimbawa, tayo dito sa mundo, hindi tayo perfectong tao. Ibig sabihin, kailangan pa pala maging perfecto. Para lang masabi mong Diyos ka, Panginoon ka, hindi na kailangan. Kasi ang Diyos mismo nagpapakilala sa panahon ng kaguluhan. Diba? Kita mo doon sa Senado. Sa Senado, maubos talaga yan sila pagdating ng panahon. Kasi pag pumasok ang divine government, may iba na po lahat eh. Mawawala na yung gobyerno ng pagtao, papasok ang gobyerno ng pang-Diyos. Ibig sabihin, kung nakita nyo po yung nakatayo sa temple, naka-backdrop, tapos naka-hoodie ng gano'n, tapos may makita ka doon, may malaking temple sa likod niya, siya yung may-ari noon. Simple lang suot niya. Akala mo, taga-grass cutter lang, siya pala may-ari noon. Di ba? Kaya ako, sa totoo lang po, ang pagmamahal ng Diyos, napakalawak yan. Hindi naman kailangan i-contest yan. So, binabati ko lahat ng mga kapatid ko sa agama sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako kasi, more on, ang utak ko kasi nakapokus sa spiritual. Aral lang Biblia, aral ng Quran, aral ng ibang kalaman. Ganyan yan. Pero may sarili po akong aral at kaalaman na bukod tangi sa lahat. Siguro nakita nyo yung ganong kakapal na libro, no? Kapag mabasa nyo,
Baka antukin kayo, maniwala kayo sa akin. Lahat ng nakakilala sa inyo, sa akin, totoo yan, mabuti ako sa inyo. Totoo yan. Lahat kayo nakakilala sa akin, mabuti talaga ako sa inyo. Pero sa mga hindi nakakakilala sa akin, alam nyo, ang tingin nila sa akin, demonyo. Okay lang yun. Ako yung kontrabida sa buhay nila. Gusto ko nga yun eh. Oo. Darating ang panahon, makikita mo yung sungay ko 12. Oo, 12 na. Eh, nawawala lang yung dalawa. Ginawa ang kampilan eh. Huwag na sana mabawasan. Kasi po pag pumasok ng divine government, ang mamumuno dyan, hindi ko rin kilala. Ayoko magsabi kung sino yung mamumuno doon sa divine government. Siya yung hari ng buong mundo. Siya yung anak ng Diyos. Oo, yun po talaga. Pero ayoko magsalita kung sino siya. Malalaman nyo na lang yan sa gawa. Makita nyo na lang yan, nakaupo na sa Senado. May daladalang mga tao, sobrang dami. Sa akin mga anak, kahit hindi sila maniwala sa akin, wala namang problema sa akin yun kasi kilala naman tayo ng ating amang sa langit kung sino tayo. Kagaya ng panahon anak, ang Panginoon sa Kristo nga, siya'y Diyos, hindi siya pinaniwalaan. Diba? Sabi ko nga, kung may balik lang natin yung panahon, siguro nabawalan ko pa yung mga tao na huwag niyong patayin yung kapatid ko. Kawawa naman. Ordinaryo lang din akong tao kasi nagkatawang tao din ako. Alam nyo ba ang Diyos? Kwento ko sa inyo kung sino siya. Sige, balik tayo sa Bible para makilala nyo siya. Bago palikain ang mundo, nandito na ang Diyos. At ang Diyos ay tinatawag na berbo. Ano po ba ang ibig sabihin ng berbo? Ang berbo ay ibig sabihin po ay salita ng Diyos. Yan. At sinabi rin po doon sa kasulatan na ang berbo po ay nagkatawang tao na lang ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang Diyos po ay gumanap bilang isang tao. Nagpakatao po siya dito sa lupa, lalang ng kanyang kapangyarihan Espiritu Santo. Talinghaga po yun. Kaya hindi po talaga manawa ng tao. Ngayon po, nung bumalik na po siya bilang Diyos sa kalangitan, hindi po siya talaga makilala. Kasi yung kaganapan niyang tatlo, siya rin yun. Nagpalit-palit lang siya ng itsura. Siya rin si Kristo. Ang Diyos na mapare sa lahat, siya rin si Kristo. Ang Espiritu Santo, siya din yun. Si Kristo. Ang Diyos Ama, si Kristo din yun. Iisa lang. Hindi siya nakikilala ng buong mundo kasi minamaterial siya ng mga tao. Pero kung titingnan nyo po yung spiritual, makikita nyo, iisa lang ang linya. Parang ganito ulit yan, paliwanag ko. Ito katawan natin, iisa lang. Meron tayong buto, meron tayong laman, meron tayong espiritu. Pero saan nakalagay iyon? Yung mga bagay na sinabi ko, nasa isang katawan lamang na nagmamay-ari ng lahat. Siya lamang. Yung buhay po ninyo, dito sa mundo, siya lamang din po, nagmamay-ari. Buhay ninyo, lahat, siya nagmamay-ari. Katawang lupa ninyo, siya nagmamay-ari. Hininga ninyo, siya nagmamay-ari. Kaligtasan nyo, siya nagmamay-ari. Kaya nga po tinuturo niya sa inyo yung mabuting paraan. Ano yung dapat kainin, ano yung dapat iwasan, anong dasal yung dapat gamitin para maprotektahan po kayo sa mga hindi ninyo makikita. Ano ba Tagalog? Makikita ba? Sa mga bagay na hindi po ninyo nakikita na mga kampo ng kadiliman na pumapasok sa katawan ng tao o sa isipan. May dasal po ko dyan, Pinos. Yung naka-armor of God ako. Yan. Sa ano na yun, talata po na yun, put the armor of God, put the belt of God, shield and sword of God. Pagkatapos po nung lahat na yun, pag nababasa po ninyo, meron po itong panalangin na dalawa na makakatulong po sa inyo. Yan po ang ibinigay ko sa inyo. Sana po, wag po kayong magsawa na magdasal sa araw-araw. Kasi yan lamang po ang panglaban ninyo sa kalaban na hindi naniniwala sa salita ng Diyos, no? Tsaka po, yung tinuro ko pa sa inyo panalangin na yon,
mabisa po yon, pangdepensa po pagdating ng digmaan ng espiritual. Kasi hindi po ninyo alam minsan ng kalaban. Hindi nyo alam. Nagpapanggap pala yan silang mabait. Yung pala, mangkukulang pala sila. Kaya ako, hindi ko kailangan magpanggap ng mabait. Talaga may sungay ako, 12. Nawawala pa nga yung dalawa. Hindi pa nakarating yung dalawa. Yung sungay ko 12, nawawala pa yung dalawa, ninakaw. Ngayon, pag dumating na yung dalawa, 12 na. Yun ang tinatawag na 12 apostles, no? Na mayroong mga pangil. Na pag nagsalita yan sila sa inyo, no? Talagang mayanig ang buong mundo. Turuan ko sila kung paano mag-control ng hangin, kung paano mag-control ng kalikasan, paano magpalindol, paano magpaulan. Kaso tuwing tinuturuan ko naman sila paano magpaulan, bagyo talaga dumarating eh. Bagyo talaga, wala talaga. Ganun. Alam niyo po mga anak, ang Diyos ay ang salita. Itong katawan ko na ito, nagmimirakulo man ito. Pero paano pag dumating ang panahon na mawala na ako sa mundong ito? Yun lang ang inaalala ko, sino kayang gagabay sa inyo? Sino? Diba? Makilala pa kaya ninyo ako? Kung mawala na itong material ko na ito, tapos babalik ulit ako? Baka ganun na naman gawin ng mga tao ito. Sabi nila, hindi ikaw si Divine, yung nakilala namin bata, patuo-tuo ka. Repeated eh. Tama yun, Sister Alma Taganile Gansan. Tama po yun. Lahat ng mga bagay dito, nauulit lamang. Repeated. Kasi nandito tayo sa Matrix world. Matrix, ibig sabihin, umuulit lamang. Kahit nga anong panahon, advanced technology na tayo eh. Bakit pinalubog yung Atlantis? Kasi sumobra sila sa kapangyarihan. May flying car, di ba? Doon kumpleto doon eh. Lumubog yung city dahil sobra sila sa kapangyarihan. Kaya ganoon din po tayo. Huwag tayong sosobra sa kapangyarihan nang hindi kayo lulubog. No? Alam ko naman pagdating ng panahon, pag nawala na ako sa mundong ito, ihiga ito dun sa fiberglass. Ha? Alam ko na yung gagawin ng mga makukulit na naman ng mga miyembro. Tapos maglalagay niya sila doon ng donation box. Akala niya di ko alam ginagawa ninyo ha. Alam nyo, sa totoo lang, itong material na ito, maglalaho ito parang bula. Hindi nyo malalaman kung saan nagpunta. Pero alam nyo, wala na siya sa mundong ito pagdating ng panahon. Kasi hindi na siya magmiminsahe. Yun yung sinabi ko sa inyo na balikan natin yung mensahe ko na aalis ang liwanag. Hahayaan niya dayain kayo ng kasamaan. Totoo yan. Ngayon, kung sino yung mananatili sa liwanag sa pagdating ng kadiliman, hindi naman magtatagal ang kadiliman kasi panandalian lamang siya maghahari ang kadiliman. Pagkatapos ng kadiliman dayain ng tao, ang sino mang natirang tapat sa pagbabalik ng liwanag, yun ay para sa kanya. Hindi ba bago kayo pumasok ng kaharian ng Diyos, kailangan munang subukin kayo ng Diyos? Yan ang katotohanan. Kaya, maghanda na kayo. Kasi pag dumating ang panahon na mawala ang liwanag, magkakaroon tayo ng gera, magkaroon tayo ng taggutom, tutulo yung sipon ninyo, tutulo sipon yung tutulo yung mga luha ninyo. Yan ang katotohanan. Totoo yan. Pero darating ang panahon pagkatapos ng pagkagubot sa mundo, darating ang liwanag na magkaroon ng kapayapaan. Yes, 3 days darkness. Totoo yan. 3 araw na pagkadilim. Nandyan ang kadiliman. Pero hindi ko naman siya hayaan magwagi kasi nga may agreement kami na sige nga, kung tapat sa'yo yung mga tao mo, hayaan mong subukan ko sila. Ay sabi sa inyo, go ahead. Hindi naman ako madamot. Kaya nga lang, ang delikado doon, yung mga nanubok sa akin, susubukan sila ni Satanas. Oo, delikado si Satanas pag nanubok ha. Di ba, ikaw gumagawa ka ng masama. Susubukan ka ngayon ng pinaka-pinuno mo na malademonyong utak. Gagawin ka niya, bibigyan ka ng tanikala dito sa liig. Padidilaan sa iyo semento. Pagsubok yan. Pag hindi napakintab ng dila mo yung isang semento, diretso ka sa impyerno. Ganun yan. Ngayon,
Pag natapos ng misyon ni Satanas dito sa mundong ito, nadayain kayo. Kung sino man yung nanatili sa pagbabalik ng liwanag, yun lamang ang titira sa aking kaharian. Maliwanag? Ganun talaga eh. Sinubok mo ang Diyos, kaya handa ka rin dapat sa pagsubok ng kadiliman. Kasi, yun talaga eh. Nakatakda na yan. Nakatakda na yan. Hindi mo pwedeng baguhin. Tao ka lang, Diyos yung masusunod. Ha? Kahit sabihin mo na, kayo po pala ang Diyos ay nasa sa inyo, bakit hindi po ninyo pigilan ng kadiliman? Hindi ko pwedeng pigilan yan sapagkat may agreement. Pinabayaan ko siya. Kasi darating ang panahon pagkatapos niya subukin ng buong tao, kahit yung masamang tao na gumawa ng hindi maganda, no? O sabihin na natin yung anghel na yon, kaya ko siyang ibalik sa normal, i-restore. Ha? Halimbawa, si Satanas, sinusgan yung masama. Kung bihisan ko yun ng bagong damit, ibalik ko siya sa dati. Masama pa ba siya? Hindi na. Kasi nilinis na siya ng Diyos. Ganun yan. Kasi darating ang panahon, babaguhin ko na ang mundo. Lilinisin ko sila. Wala nang lungkot, wala nang kamatayan, wala nang kahirapan. Habang buhay pa ako mga anak, samantalahin ninyo na mabutan itong material ko na katawan. Alam nyo, very lucky ng mga nakakita sa material ko na katawan. Kahit nasulyapan man lang nila ako, nahawakan nila ako. Sa paghawak ninyo sa aking mga kamay, sa aking mga damit, ang aking enerhiya pumapasok sa inyong katawan. Yan ang katotohanan. Kasi itong sinusuot ko na ito, may enerhiya yan. May enerhiya. Ang aking palad, may enerhiya. Maswerte kayong mga humawak sa akin na pasukan kayo ng Espiritu ng katotohanan. Nawa maghari po sa inyo ang katotohanan. Mahal ko kayo kahit ano pa man mangyari sa mundong ito. Nakahanda na ang kaharian ng Diyos. Kaya maganda na rin kayo sa pagsubok ng Diyos na makapal sa lahat. Ang Ama ay laging nandyan yan. Maghari man ng kadiliman, panandalian lang. Pero ang tunay na hari doon ang Diyos kasi saklaw lamang ang kadiliman. Ang kadiliman pwede niyang bihisan ng liwanag. Pero ang kadiliman hindi niya pwedeng bihisan ng liwanag. Kasi ang liwanag ang pinakapinagmulan ng kaliwanagan ng lahat. Ang liwanag ang lumikha ng liwanag at dilim. Siya rin ang gumawa ng universo. Sino bang lumikha ng mga yan, kundi ang ating amang makapangyarihan sa lahat? Totoo po yan. Kaya sana po na buksan natin ang ating mga pangunawa at pag-iisip sa araw na ito. So binabati ko lahat ng mga hari sa lahat ng organisasyon, kung sino man po kayo. Maraming salamat sa mataas ninyong pagrespeto sa akin. Kung paano nyo po ako nirespeto, ganun din ang higit pang ibalik ko sa inyo. Ang kaharian ng Diyos ay nakaredy na. Nakahanda na. Sasalain ko na lang kayo pagdating ng panahon. So pag dumating na yung panahon na dayain na kayo ng inyong tukso ng kalaban, no? Magpakatatag na kayo. Kasi yung panahon na yan, yun yung panahon ng bago kayo makapasok sa kaharian ng Diyos, susubukin muna kayo. Ang pagsubok, hindi lamang po yan nakikita sa kapwa, minsan nasa loob ng pamilya. Minsan nasa kaibigan mo, kapwa mo pa, ka-sister, brother, ganyan, susubukin kayo. Kasi si Satanas, papasok yan sa mga katawan ng mga yan. Kung sino yung masamang iniisip, kung sino yung masamang pagkatao, yun ang ginagawa niyang pintuan para sumanapi doon sa katawan ng tao. Pero kung mabuti kang tao at hindi ka negatibong mag-isip, positive ka, hindi ka papasukan ni Satanas, iiwasan ka pa niya. Makikita mo naman yung taong pinasukan na ng demonyo. Kung ano-ano na lang sinasabi sa social media. Buhusan daw ng tubig na mainit ang Diyos. Painumin daw ng lason, kung tunay ba daw talagang Diyos. Yun ang gusto nila. Ang Diyos pinapatay. Kordero eh. Yes, kordero ako. Ang 7th tribulation na yan, malapit na mangyari yan. Kung pahintulutan na ng aking palad yan, mangyayari yan.
Pero inaantay ko muna yung mga tao makasunod. Binibigyan ko pa kayo ng mahabang panahon para magbago. Sana po makarating ito sa inyo, mga mensahe ko na to. Pag natapos na yung oras na iyan, hindi ko na kayo bibigyan ng paalala pa. Walang warning, walang babala. Biglang darating sa inyo yan. Yung 7 tribulation, taggutom, paghihirap, gera, pagkakasakit, pagkakamatay. So maganda kayo. Dahil ang pagsubok, wala po yung warning. Wala po yung babala. Kusang darating yan. Sa ayaw sa gusto nyo, iyan ang programa ng Diyos. Sinusubok niya yung mga taong sumusubok sa Kanya. Dahil yun naman po ang pinaramdam nyo sa puso ng Diyos. Nasubukin nyo siya na lasunin. Subukan nyo siya na buhusan siya ng tubig na mainit. Kasi may gusto nyong patunayan na makapatay kayo ng tao. Diba? Yan naman ang gustong patunayan ng mga membro dyan. Ngayon, dumating na ang panahon. Handa na ba kayo talaga? Kasi lahat ng mga membro ko dito, handa na yan sila. May sinabi na ako sa kanila kung kailan darating yan. At kung bago dumating yan, ano yung gagawin nila? Saan sila magtatago? Yan ang katotohanan. Yung mga miyembro ko na yan, bigla yan maglalaho parang bula. Oo, maniwala kayo sa akin. Kasi nandoon yan sila sa kaharian ng Diyos. Doon ko sila ilagay. Yung matira sa labas, yung mga tao hindi pa nakakasunod, susubukin muna sila ng kadiliman. Sila sasapian doon, pag-aawayin sila. Oo, ganun yun eh. Pag-aawayin sila eh. Yun ang gawain sa Satanas, papasok sa katawan ng tao, pag-aawayin niya yung mga ganito, ganyan. Kaya naman, pag natukso naman kayo, sasangayon kayo sa maling ginagawa ng isa. Ha? Tapos utusan yung iba na gumawa din ng masama. Ganun ang ugali ni Satanas. Ha? Pinapakita ko sa inyong harapan o isipan, ini-sketch ko sa inyo sa pamamagitan ng salita para malaman nyo kung ano yung mission niya dito sa mundo. Kung bakit, wag na kayo magtaka kung bakit may mga chismosa. Kasi kasama yan sila doon sa pagiging mission ni Satanas. Binigyan sila ni Satanas ng kapangyarihan para maging chismosa. At saka manira ng kapwa. Kasi yung mga chismosa na yan na mahilig gumawa ng di maganda sa atin or sa inyo, yan ang mission ni Satanas, pasukan na sila ng demonyo. So darating yung panahon yung mga chismosa dyan at saka yung nagsasalita ng di maganda sa akin, papasukan na kayo ni Satanas. Pagkatapos kayo mapasukan, yung mga papasukan naman yan, yung mga angkan ninyo, susunod na lahit nyo. So madadaya na kayo. Ang masakit pa noon, nandun pa kayo sa loob ng organisasyon. Ha? Lahat na nasa organisasyon na yun, dadamay nyo rin. O, yan ang delikado. Ha? Ako sinasabi ko na sa inyo yung mga mangyayari pa lang. Na alam ko na mangyayari. Kasi, hindi ito isang prediction, hindi ito isang hula, ito ay isang kaganapan na mangyayari na sa hinaharap. Sabi ko nga sa inyo, kaya ko maglakbay sa iba't ibang espasyo, panahon, or lugar. Kung gusto niyo kong pumunta sa isang lugar na iyon, gamit ang aking spiritual na pagkatao, makakapunta ako doon. Kung gusto niyo kong makapunta sa ibang dimension, makakapunta ako doon. Kung gusto kong pumunta sa panahon ng mga Hudyo, makakapunta ako doon. Kung bakit ako nandirito ngayon, dahil may mission ako para ibigay sa inyo ang mensahe ng aking Ama. Babala, pagbabago, at pag-iingat. Diyan papasok ang salvation. Ngayon, pag dumating ng panahon na kinakatakutan nyo, para kayong leon tumatakbo. Nahabol kayo ng leon eh. Lalapain kayo. Yung leon na yon, delikado yon. Walang awa yon. Kaya yung si Balugbog vlog, darating ang panahon, hahabulin ka ng leon. Ang leon na yon, hindi yan literal na leon. Yun ang espiritu na manliligaw sa'yo. Ha? Papasukin ka niya sa katawan. Bibigyan ka na niya ng karamdaman. Pagkatapos nun, pag nadaya niya na yung katawan mo, mamamatay ka na. Pagdating ng araw ng pagkamatay mo, at nabubulok ang katawan mo sa lupa, no? Yung kaluluwa mo, nakatingin sa katawan mo, paano nabubulok? At ang kaluluwa mo,
Hindi ba sa makakaalis sa lupang iyan, mayroon niyang nakatanikala agad? Mayroong kagad nakatanikala na posas. Kung sino ang magtatanikala nyo, alam mo sino? Yung sarili mo. Kasi kung ano yung sinasabi mo, yun ang magiging kadena mo sa kabilang buhay. Halimbawa, nagsalita ka ng hindi maganda sa akin, binabastos mo ko, sinusubukan mo ko, yun ang magiging spiritual na kadena sa'yo. Pag kumadena na yon, nakakonect na yun kay Satanas. Ha? Doon mo malalaman ngayon sino yung sinusundan mong aral. Ha? Kasi kung mabuti nga yung ugali ninyo, hindi ganon ang dapat ugali ng isang miyembro na matino. Eh, hindi ka naman matino, hindi ka rin kayo matino. Aral lang pinasok, di ba? Bakit pag naaway? Di ba? So yun po muna ang aking mensahe sa aking araw na ito. Naway, mabigyan po kayo ng magandang mensahe. Iwasan po na ninyo at huwag po ninyong tularan yung ibang mga miyembro sa ibang samahan na nakikipag-contest sa nalalaman nila. Hindi po yan ang turo ng Diyos makipag-away. May kanya-kanya po kayong tungkulin na dapat ninyong gampanan. Kaya nga binigyan kayo ng buhay kanya-kanya para hindi mo pakialaman yung buhay ng kapwa mo at buhay ng ibang tao, no? At buhay ko, hindi mo ka nang pakialaman. Kaya ngayon, hanggang sa muli po, mapagpalang umaga sa ating lahat. Naway maghari po sa inyong puso't isipan ang kaliwanagan, pagpapala ng Diyos at kaligtasan. Naway pag dumating ang panahon na iyon, maligtas kayo sa pagsubok ng Diyos na ipinadala dito sa lupa. Dahil pagdating ng panahon na yan, ang pagsubok na yan ng 7 tribulation, hindi nyo po ako makikita. Kumbaga, nandoon ako katabi ng aking ama, nakaupo sa kanyang trono. Manonood na lang ako kung sino yung mga nakinig sa akin at kung sino yung makakaligtas. Sapagkat kung kayo ay makapasa, sasalubungin ko kayo doon sa tarangkahan ng pintuan ng aking amang makapangyarihan. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. God bless sa ating lahat at pagpalain po kayo sa lahat ng oras. Huwag niyo pong kalimutan na ibahagi itong mensahe ko sa lahat ng inyong Facebook account para lahat ng tao ay makapakinig ng mensahe ng Diyos at mabigyan sila ng paalala at babala sa mga darating na ng panahon. Malapit na po ang panahon na iyon.